Hello sa inyong lahat, ako nga pala si MJ Vilches at welcome sa part 2 ng creation process ng Extreme Droid EXT-RM. At sa part na ito, we're gonna be doing shading. Lalagyan natin ng materials itong ating EXT-RM. So yeah, tulad ng sinabi ko sa part 1, ang EXT-RM ay isa sa mga droids na makakalaban ko sa aking Production Caverns adventure sa aking journey to awesomeness. So yeah, kung hindi kayo familiar about dyan, click nyo lang ang link sa description or sa card na lalabas. So yeah, yun lang ang sasabihin ko about sa EXT-RM at simulan na natin ang shading process or ang paglalagay ng materials ng kulay sa ating EXT-RM droids. So punta tayo sa shading na layout dito. Select natin ang droid. Siguro, iwan ko muna ang proxy dyan for now. Tsaka, oras na siguro para i-separate ang EXT-RM sa kanyang sariling collection. Pangalanan lang natin yan ang the same sa object EXT-RM. Tsaka, siguro ililipat ko na rin ang proxy sa pangalanan ko na ng hide collection. Kasi yan ang collection na kung saan ilalagay ko mga objects na tataguin ko mamaya. But for now, dyan muna yan. So, select tayo ng EXT-RM. At ang unang kulay na ilalagay ko sa kanya ay ang kanyang main color, which is same ng dito sa kulay ng extreme na nandito. Kulay parang purple na pink. So, yan muna ang gagawin ko. Magiging katulad ng EXT-RM, ng keyframe droid, ang texture niya. So, gamitin ko lang itong material na nandito. Ang pangalanan natin yan ng EXT-RM space main siguro. Tapos, bump up natin ang metallic to 1. Specular siguro mga 0.25 or 0.15. And then, ang roughness, iiwan ko muna sa 0.4. The rest, okay na. So, kunin natin, iwan natin siyang pinkish or purplish. Hindi masyadong saturated siguro. Sandali lang. I-close ko muna itong mga workspace dito. Kasi natin kailangan yan. Talagay ko siguro mga dito. Okay na siguro yan. Pero mas maganda itong kulay na ganito. So, yan, settle muna ako sa ganito. Yan ang main color. Yan mostly ang kulay ng EXT-RM. Especially sa mga parts na sa labas ng sphere. So, actually, ang naisip ko nito is babalik pa rin siya sa spherical na shape tapos magro-roll siya and then parang droideca. Basta magiging klaro to pag na-rig ko na siya tapos animate. So yeah, yan ang first shading, yan ang first material. Ang next na material ay tulad nung sa keyframe droid, yung black na parang plastic na material. Pwede ko rin gawin to actually para hindi na ako magsiset up at para panoorin nyo rin ang keyframe droid na tutorial or workflow video. Kasi yun nga, disclaimer, hindi to siya tutorial, ito ay isang workflow video, sarili kong workflow sa pagmomodel. At saka hindi nga ito seryosong modeling, it's called doodle modeling. At saka may nakita akong problema dito. Okay, so may problema pa pala tayo dito. Ito lang gagawin ko, on ko muna ang x-ray, punta muna tayo sa layout. Ayusin ko lang to, x-ray, select ko lang itong Control L dito, at saka ito delete natin yan. Sandali lang, check kung baka merong ibang na select. So wala naman, kaya delete natin yan. Tsaka itong sphere sa gitna, balik tayo sa front view. So ayusin na natin yung problemang hindi natin napansin sa last part. Tapos punta ako sa sa front view, delete ko to, delete ko lang tong other half kasi lagyan ko ulit ng mirror modifier, lagay ko yan sa taas ng subsurf at saka ayusin ko lang to. Madali lang to ayusin sa mirror modifier kasi kung extrude ko lang yan, X, tapos lagay ko sa gitna. Kailangan pala nakacheck ang clipping dito. Yan, balik ko. And then, didikit na yan sila pag naka-on ang clipping. So, yan. Ayos na. So, extrude, X, dikit. Kailangan kong i-off ang subsurf. So, hirap mag-model. Naglalag na kasi siya. So, kailangan ko rin lagyan ng edge loop dito para
pantay sila. Oops, mali. Dito. Okay na yan, wala nang problema. Apply natin yung mirror. Tapos select yan, Control L, Shift D, RZ 90. So yung mga ganong klaseng problema is I think common when modeling, lalo na sa klase ng modeling na ginagawa ko, which is doodle modeling, na meron talagang mga nakakaligtaang mga problema. So bago mag-move on sa next process, actually kailangan i-check yun. So as of now, okay naman, wala nang naiwang mga problema dito. So pwede na tayong magpatuloy sa shading. Pwede tayo sa shading layout. Para sa black na plastic na parang plasticky na material, gagawin ko na lang is append ko yung material na ginamit ko sa keyframe droid para makasave tayo ng oras. Para rin talagang perfect copy. So kunin ko lang tong K-droid na black, append ko lang yan, tapos gawa ko ng yung material dito, tsaka K-droid black, rename ko yan into EXT-RM black. So yeah, simple lang naman ang settings dito. So metallic 0.05 na specular, roughness 0.25, clear coat 1, clear coat na roughness 0.5. Tapos i-apply ko yung mga black materials na yan dito sa mga loob na parts. So mag-umpisa tayo dito sa gitna ng mata. Tapos control plus numpad ko lang yan. Isa pa. Tapos assign ko sa black. Ito dito. Dagdagan ko pa dito. Assign natin yan sa black na material. At saka ito ring itong buong part dito, black rin yan. Pati ang interior na sphere, black. So hindi ganun ka-complicated ang magiging color scheme nito. So black rin tong mga to. Assign natin yan. Ito, tsaka yan, at tsaka dito. So, Control L. Yung nasa gitna lahat ng mga yung legs niya. Assign ko yan sa EXT-RM black. At ito, gawin yung black. Gawin ko siguro black lahat ang leg niya para hindi siya ganun ka-distracting. Tapos kitang-kita na talaga yung mga parts ng sphere. So black rin yan. At saka ito, Control L, assign. Para simple lang. At saka black rin tong dito. Isa pa. At isa pa. At siguro yan, assign. Siguro iwan kong purple itong dito. Yan. Ganyan. At kung titingnan natin, okay na siya. Maganda na tingnan. Assign ko rin sa black ito. At saka ito, Control L. Assign natin dyan. Actually, piliin ko natin dalawa. Control L, Control I, hide. Focus tayo dito. So kailangan kong piliin lahat ng parte dito at saka dito. Kailangan ko yung i-assign sa black at kailangan kong ibalik sa purple itong mga nag-overlap. Isang beses pa, balik natin sa purple or sa main material. At yun, black rin itong nasa baba at saka itong barrel pala, black. EXT-RM black. And for some reason, bakit hindi siya bakit hindi siya tumuloy? Maghiwalay ba to? Okay, kailangan ko yata mag-Control V, merge vertices by distance. Yes, may 18 na vertices na natanggal, which means nag-duplicate. Which is okay na siguro ngayon. Hopefully, wala tayong nasira sa model. So, gawin na natin yung black material dito. And that should be good. So, yan ang initial color. Ang last one na gagawin natin is ang emission na material, which is easy. Pangalanan natin yung EXT-RM light. Palitan natin ng emission shader, ang principled BSDF. At kunin ng parang ganitong kulay. So, apply ko muna sa mata. Assign natin yan. So, yan ang magiging mata. Iilaw yan.
mata ng ating EXT-RM. Ang strength dapat yan 50 or 20 or 30. And try ko on ang bloom. Yun. So yeah, yun lang siguro sa part na to. Madali lang, mabilis lang ang shading na process. Pero sure ako na sa rigging na process tayo tatagal nito kasi magkakaroon to siya ng, may mga plans ako para sa rig niya na siguro tatagal tayo sa rigging. So yeah, ang rigging will be on the next part which will come soon. Kaya ito lang muna para sa part na to at kita-kits sa next part.